Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po sa aking YouTube channel. Andito na naman ako, si Gandara, ang ka-legit Darwicans ninyo na maghahatid ng napakagandang balita patungkol po sa TVJ at sa ipinaglalaban po nilang titulong Itbulaga. And ngayon nga, nanalo tayo ka-OG. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at hindi po nagsasawang suportahan ang TVJ. Maraming salamat sa mga nariyan at hindi iniiwan ang TVJ. So kasama po tayo sa laban na ito. And dahil pang-apat na panalo na ito ng TVJ, congratulations sa TV5, sa TVJ, sa original Itbulaga dahil nakauwi na rin siya sa wakas sa tunay niyang tahanan. Samantala, big thank you naman sa attorney ng TVJ na si Attorney Buko. Pero, kung tayo po'y nagsasaya, meron namang nawiwindang. Sapagkat kanila pong inaakusahan ang korte na niluto at nagpabayad. So ano pa ba ang ibig sabihin nila sa cooking result? Malamang binayaran ang ibig sabihin nila doon. Kaya nanalo ang TVJ. So pandaraya. Meaning, ka-legit Darwicans ay hindi nila matanggap ang resulta. So para sa kanila ay hindi totoo natalo ang Tape Inc. dahil cooking result daw ito. So mukhang hinahamon nila ang korte, no? Naku, wag po silang iiyak kapag nakarating yan sa korte. Kagaya ng post ni Best Pills. So ayan ang kanyang picture na parang galit na galit sa inilabas na resulta ng korte. Parang galit na galit ka naman na natalo kayo sa laban. Akala ko ba wag ka nang i-bash at talo na kayo, tinatanggap nyo na ang pagkatalo nyo. Bakit ganyan? Ang layo pa ng November. Uy, wag mo munang ipakita yung maskara mo pang horror. Charir. Sabi niya dito, questionable ang Marikina trial court na yan. O diba? Kanya pang naka-caps lock pa ang Marikina. Huwag mag-party, hindi pa dyan natatapos ang laban. Ay, Paulo Contes 2.0 pala ito. Cooking result. Alam na agad ng attorney. Umanda kayo, the revenge is coming. Akala nyo sumuko na kami? Itbulaga is Tape Inc. raw. Ano ka ba, Best Pills? Ang Tape Inc. ka, hirap na hirap patunayan sa IPO na sila nakabuo ng Itbulaga. Na kanila ang Itbulaga. Ganon din dito sa Regional Trial Court ng Marikina. Hirap na hirap silang patunayan yan. Ikaw pa kaya? Bakit hindi ka ngayon magsulat doon sa kakilala mo? Ano, kaibigan ng pinsan mo na nagtatrabaho sa mga Malacanang? Bakit di ka ngayon magsulat doon? Akala ko ba malakas ka sa presidente? So, magsulat ka na doon ngayon pa lang na sinasabi mo na cooking result, dinaya ng Marikina ang resulta. Ngayon ka magsulat, patunayan mo na malakas ang kapit mo sa presidente. Best Pills. Sabi nga dito ni Mr. Peace, dapat dito ipamental na. Daig pa ang abnormal, hindi makaintindi. Tanggapin mo na, Itbulaga is TVJ. Nako, mahirap po atang isingkin sa utak nila yan. Sabi pa dito ni Densua Ella, sa pag-asa na lang kayo mag-apela. Under state of calamity na kayo. Grabe nga naman yon. Binagyong ang tunay talaga, no? Sabi pa dito, pilit. Palit pala. Palit na ng pangalan. Gaya-gaya lang tapos na ang laban nyo. Ayan, nagpapaka-Paulo Contis 2.0. Mahaba pa daw ang laban. Kaya ayan, wala pang isang taon, nakaapat na po silang talo. Tama nga ang sabi ng mga attorneys na vloggers dito sa YouTube na kung saan kahit umabot pa ng Korte Suprema ay talagang matatalo ang Tape Inc. Mag-aaksaya lang sila ng pera at panahon. Kaya kung hanggat maaga pa raw ay itigil na nila ito at ibigay na lang, isuko na lang sa TVJ ang titulong Itbulaga. So ngayon pa lang, nararamdaman na po natin yan.
Ang sunod nating inaantabayan na naman ngayon since tapos na ito pong sa Regional Trial Court ay yung ano naman ni Joey De Leon, yung papel ng approval registration niya for classification 41. Pero pwede na nilang gamitin siguro yan bukas. Pati sana yung mga segment guys, mapasama. Sana po wag nang gamitin kahit po kamukha lang ng kanilang pinalitan lang. Kagaya ng Word of the Rings, napakalinaw na Pinoy Henyo yan. Pinalitan lang ng title. So sana ay mahabol ng TVJ. Sana ay hindi na ito magamit ng tape ink kahit na ano pong mga programa. So, di ba yung Little Miss Philippines, kinopya po ulit nila. So, sana hindi na po maulit ang mga ito. Kung maaari lang, magbayad din sila ng danyos Anyway, dahil nga masyadong gigil at hindi daw totoo yung resulta, post ni Rick Adventure, yung nakalagay po sa internet or Google. Never forget, Itbulaga owner Romeo Haloshos is a convicted child rapist. So, ang tanong niyang, sabi niya dito, yan, tanong, totoo ba yan? Best Pills? So, inaasar po nila ngayon, si Best Pills. So, hindi daw kasi totoo na TVJ is Itbulaga. Ito kaya daw balita na to hindi rin totoo. Sabi pa dito, Itbulagta na lang. Ipalit nyo na name. Nako, bulagta na lang po, wag na yung it. Kasi, sounds like Itbulaga pa rin. So, bulagta na lang, mas bagay po sa kanila yon. Kasi yung it, ginagamit ang TVJ yan Ito ang true. Sabi pa dito, pag against sa tape ang decision, questionable. Grabe nga naman yon. Ganun talaga pag natatalo. Dinaya, questionable. Sabi pa rito, buwisit nagulat ako. Eneng, mukha iyan. Biglang lumabas sa feed ko. Tapos nabasa ko Marikina, ROTC. Yung kinanta ng TVJ kanina. Yung team songs kanina ng Itbulaga, Goosebumps. Iba talaga kapag solid. Grabe kung makikita nyo dito sa comment sections guys, ay talagang walang taga-suporta itong mga TVJ defenders. Kawawa naman. Puro legit records to So nasaan yung kanilang supporters? Nagkaroon pa sila ng nag-vlog pa sila. Wala naman pala silang supporters. Ano ba yan? Sila lang din pala talaga ang taga-suporta ng Tape Inc. Anyway, sabi pa dito, pag ito kinasuhan ng libel at slander, babait bigla to sa interview. Swerte nito hindi siya sikat para pansinin ng TVJ. On other words, wala lang. Wala nga bilang. So, ayun nga, pag nakarating kaya ito sa Marikina, magkakaroon kaya ng aksyon? Kasi parang pag-aakusa ito sa desisyon ng korte. Ito rin kasi ang tumanim sa utak ng mga tao mula nung dumating or mula nung sinabi ni Attorney Maggie na siya ay battered sa sinabi ni Attorney Bukong Araw na lalabas na sa January ang resulta. Tapos maaari na nilang gamitin ng titulong Itbulaga pag nagkataon. So, nakakatawa nga lang daw itong sinabi ni attorney na parang hindi rin naman niya alam na mahina ang laban nila. Naaamoy na yan ng mga attorney kung malakas ang laban nila or talo sila, kung tagilid sila. So, ayun nga, wala tayong magagawa. Yan yung tumanim Yan ang itinatanim sa utak ng mga tao na once nanalo ang TVJ, itong iisipin. So, sige hanggang Korte Suprema. Ilaban nila kasi base po sa kanilang statement ay mag-aapila pa rin sila. Nagkulat sila kasi yung trademark infringement, copyright infringement daw pala. Tama si Tito Sen. Parang wala daw alam sa legalities. Trademark infringement, copyright infringement nga daw yon. So, parang wala daw alam sa legalities. Ngayon, napatunayan natin, nagulat siya na copyright infringement pala talaga. So ngayon, mas mabigat po talaga ang laban ng TVJ kasi copyright infringement.
So, malaki ang babayarang danyos ng tape ink. So, yun lang po muna ang update natin sa gabing ito. Ka-OG, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.